So yun guys, welcome back dito sa channel natin, no? So eto na naman tayo. Ito yung unang content natin for this week. At ang tatalakayin natin ngayon is all about mixed fluorite, no? Meron kasing nag-comment sa atin, ay nag-message sa atin sa messenger natin, no? Sa Facebook page natin. Regarding sa mixed fluorite, adject daw siya at naka-mixed fluorite daw siya. Okay ba daw yung build niya? Gantong level ng may mga binanggit siyang level ng fluorite niya, no? So yun yung i-discuss natin for today, no? Actually dati ganun din ako eh. Anyway, pag-usapan natin kung goods nga ba yung mixed fluorite na gamitin para sa mga class. So yun yung tatalakayin natin. So yung last content natin is all about tournament, no? Monthly tournament. Semifinals ni Team Blink at saka Team 2B. So nanalo nga yung Team 2B at sila yung nag-champion. Guys, congrats, no, sa Team 2B nag-champion. Ang nakalaban nila sa finals is yung team nila Mr. Nova, Mr. Peter. Hindi natin na-capture. Gawa nga ng weekend kasi yung guys. Busy talaga tayo pag weekend. So para sa akin, no, ang nagdala talaga ng team nila ay hindi si 2B. No, para sa akin, ito, point of view ko to, Para sa akin, ang nagpanalo sa kanila is yung buffer. No? Kasi nakita nyo naman guys, nung semifinals, di ba? Nung pinaglaro nila yung Chloe, yung Summoner, hindi na yung buffer yung naglaro. Tinalo sila nila Blink. So, actually, kung nagkaroon ng Game 4 yun or Game 5, actually, hindi ko kasi alam na wala na palang Game 4 tsaka Game 5 yun eh. Best of 3 lang pala yun. Kung yung Chloe pa rin na naglaro ng Game 4, Game 5, para sa akin, sure ball, talo pa rin sila kila Blink noon, no? Kila Chekwa. Ang laking bagay na ginawa nilang main player yung buffer. Kasi actually, hindi lang na lang nila binoost yung power ni 2B. Hindi lang niya binoost niya pa in depth. Kasi guys, yung pakita ko sa inyo, no, pasok natin sa game. Yung kasing buffer, pag naka-level 7 guys yung greater defense, eto kasi yung skill na yon, eto. Para makita nyo lang, no, para masuportahan ko yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung level 7. Grants 3 death and 5.12 damage red to self or teammates. The effect is boosted by the target's int for 30 minutes, no? Ito yung pinaka magandang skill. Being hit with buff, okay? Being hit with buff, kapag buff ka, na-hit ka, has a 15% chance to resist 60% damage and 5% chance to reduce damage taken from players by 60%. Ganun katindi yung buff pag naka-level 7. So malamang naka-level 7 yung buff nung buffer nila, no? Ewan pa lang din, hindi naman tayo sure. Pero ibig sabihin, hindi lang kasi yung damage ni 2B ang na-enhance niya, pati yung defense. No? So, kaya para sa akin, ang main character talaga kung ba't sila nag-champion is yung buffer. No? Yung Yong na buffer. Hindi yung 2B. Kasi kung yung 2B lang, hindi niya kayang buhatin mag-isa yung team. Actually, talo nga sila nung hindi buffer yung kakampi niya eh. Di ba? Tinalo nga sila nila Blink nila Chekwa. So, kaya para sa akin, yung point of view ko, no, kung hindi dahil dun sa Yong na buffer, hindi sila mananaro dun sa 3v3. Dun pa lang kila Blink, malamang laglag na sila. No? Kagaya ng nakita natin ng Game 3, di ba? Talagang kinain sila nila Blink ng Game 3. Makikita natin, although nakakapatay pa rin sila, pero kung nakita nyo yung gameplay, talagang kayang-kaya silang talunin. Nagkataon lang na best of 2 lang pala yon, ay best of 3 lang pala. Sino una makadalawa? Kasi kung naging best of 5 yon, sino una makatatlo, malamang yung game 4 and 5 at yung summoner pa rin ang ginamit nila, yung Chloe, malamang tinalo sila. Yun ang point of view ko, no? Pananaw ko lang naman yun. Kaya yun din, ang ginawa rin nila pinanood ko rin yung laban nila, hindi ko lang na-capture. Yung laban din nila kila Mr. Peter, tsaka kila Mr. Nova, yung buffer pa rin ang ginamit nila kasi alam nila na kapag ginamit nila yung Chloe na summoner, may tulog talaga sila. Sure ball na tatalunin sila kung wala yung buffer. Kasi actually, yun yung nagdala eh. Yun yung nagpanalo sa kanila, no? Napakaganda nung ginawa nilang move na yung buffer, yung Yong na buffer ang ginawa nilang main character dun sa PvP nila. Anyway, congrats sa kanila, no? Sila yung nag-champion sa bracket namin. So tara, ituloy na natin tong content natin guys. Okay nga ba yung mixed fluorite, no, para sa AGL? So AGL yung character niya, pero sa buong class na natin siya i-describe. No, kung okay ba yung mixed fluorite. Okay guys, dati nung bagong player din ako, siguro mga level 300 to 400 ako, no, kung naaalala ko. Guys, ang fluorite ko rin is mix, no? Ang ginawa ko dati,
ang unang-unang mix ko, no, dalawang level 12 the ice, no. Bakit kinuha ko lang talaga sa ice yung passive ng ice. Eto, ice fluorite. Kinuha ko lang yung ito, when attack, there's a 5% chance of triggering 10% attack bonus. Yun lang ang kinuha ko, yung level 1. Ito, yung total level 21, dalawang ice fluorite, tapos naka full wind ako nun. No, yun ang ginawa ko dati sa Agile ko. Ngayon, ang nangyari kasi, yung ganun yung naging flow rate ko, habang tumataas yung level, ang baba ng attack output ko. No? Kasi dati, mas gusto ko yung wind, gawa nga ng PvP reduct kasi yun eh. Ang problema kasi guys, pag naka-wind ka, tapos attack type ka, tulad ng Agile, attack type ka, sa PvP oo makunat ka. Pero pagdating na sa pagpapa-level, no, sa PvE, medyo naiwan ako nun sa level, guys. Kaya ang ginawa ko, unti-unti ako nag-switch to fire nung una, no? Nag-fire ako ng ilang piraso kasi yun ang madaling buhay. Napakahirap kasi, guys, bumili ng ice nung araw. At saka wala nga kaming proper guide, no? Dati kasi, guys, bihira yung nagko-content ng YouTube ng proper guide talaga. Promise, yung mga napanood namin nung araw, naka-mix fluoride sila. Actually, ginagaya namin sila. Yung pala sablay pala yung gano'n. Bakit? Ito rin yung sagot sa tanong mo, no? Sa nag-comment sa atin, sa nag-message sa atin sa Messenger. Hindi natin babanggitin yung Messenger name niya. Ito rin yung sagot sa tanong niya, no? Sigurado namang malalaman niya na siya to eh. Kasi ito yung request niya na content. Ang sagot sa tanong mo na okay ba yung mix fluoride? Para sa akin, hindi. Okay? So, ito na yung dati kasi, ang gusto ko meron akong wind na level 21 din para meron man lang ang gusto ko dating kunin sa wind yung 10% damage reduction. Nasaan ba yung 10% damage reduction? Ito wind. Okay. So meron ditong 10%, ito 11% damage reduction. Kailangan ko ng total level 147. So parang nahati dati yung flow rate ko sa parang 9 pieces yata na wind yun. Tapos dalawang ice tsaka fluorite, fire na yung iba. So, nagkagulo-gulo yung Agile ko nung mga panahon na yon. Actually, ang gulo ng fluorite ko kasi sinusundan ko yung mix fluorite ng mga nasa YouTube. Yung pala sablay. No? Wag kayo guys mamimix fluorite. Promise, sablay talaga siya. Ako mismo yung naka-experience. Hindi siya maganda. Bakit? Ang fluorite kasi guys, kailangan mo talagang habulin yung max skill niya na passive. Tulad dito, guys, pag naka-max win ka, ang PvP damage reduce mo is 25%. Ganun kalaki. Bukod dun sa defense na mabibigay sa'yo ng wind. Pag naka-max ice ka naman, itong gaya ng gamit natin, pag naka-max fluorite ice ka naman, pag level 12 lahat, 20% chance to trigger 54% attack. Okay? So, pag hindi siya max level 12 lahat, pababa ng pababa yan. Halimbawa, ang kinuha nyo lang is 147. So, 20% chance, 34% lang yung attack niya. Which is malayo dun sa 54%. Pag naka-max. Tapos, syempre, yung attack power mo, bababa. Bakit? Kasi kung haluan mo ng wind fluorite yung ice mo, hindi mo na makukuha yung max passive skill, mahati pa yung attack tsaka defense mo. So para sa akin, no, based din sa experience ko, hindi maganda na paghahaluin nyo yung dalawang fluoride kasi masasayang yung stats pag na-max nyo siya. So pangit yung kukuha ka lang ng wind 10%, yung fluoride ng ice mo 30%, hindi siya effective guys. Nasubukan ko na eh. No? Mas maganda pa rin talaga na kung magpo-pure wind ka, mag-pure wind ka. Or magpo-pure ice ka, mag-pure ice ka. Pure fire, pure water. Mixed fluoride is not effective. No, para sa mga makakanood nito, hindi lang dun sa nag-comment, no. Ako na nagsasabi sa inyo, guys, na-experience ko na siya, hindi siya effective na mag-mixed fluoride ka, either PvP or PvE. So, period. Yun na, tinutuldukan ko na. Napakapangit, no? Magsasayang kayo ng MUC pag ginawa nyo yung ginawa ko. Kaya ang dami ko naggasto sa MUC, kaka-fluoride.
Ganun kasi ang nangyari sa akin guys eh. Gumawa ako ng dalawang ice, no, na level 12 para lang makuha yung itong 7.5 chance of triggering 14 attack bonus, no? Ito pala itong 5% chance, tapos yung ibang flow rate ko fire, yung ibang flow rate ko wind para maging 10% pa PVP damage reduction. So hindi siya maganda. Yun lang. Yun lang yung gusto kong puntuhin. Hindi maganda na nakamix yung flow rate nyo sa kahit anong class man. So para sa akin, kailangan yung pag-aralan kung gusto nyo mag max flow rate wind kayo. The best yun. Pinakasulit. Kung gusto nyo mag max flow rate ice, gaya ng ginawa ko, max flow rate ice, sulit din to. Max flow rate ice, sulit. Kung fire man ang naisip nyo, max flow rate fire, sulit din yon. Okay? Basta ang sa akin lang, wag nyo nang paghahaluin yung mga flow rate kasi magiging ampaw yung flow rate build nyo. Legit na magiging ampaw. So sana, no? Doon sa nag-comment sa atin, makatulong sa kanya itong content na to. Kasi talagang hindi, para sa akin, hindi advisable na paghaluin nyo yung mga flow rate kasi hindi nyo makukuha yung max capacity niya ng skill. No? Yung passive skill niya, hindi nyo may enjoy yung max skill niya. Okay? So, yun lang, no? Yung topic natin for today. So, since maiksi lang naman siya at siguro naman malinaw na yun kay... Hindi natin babanggitin yung messenger name niya kasi personal. Sana, no, maliwanagan siya at makakuha niya yung punto ko na mixed flow rate is not a good option in any class. So, hindi siya maganda. Maganda talaga kung anong flow rate na mapili mo para sa character mo at sa tingin mo yun yung nararapat para sa character class mo, dun ka, no? Kailangan mo i-max level 12 lahat. One flow rate. Okay? So, yun lang guys, no? Para sa content natin ito, ihabol natin ng shoutout yung mga nag-comment na sa atin. Habol ko lang saglit guys. At kay Jeff Lucas 9391, huwag na natin banggitin yung mga comment nila para hindi na masyadong umaba. Ito kay Victor Nunes 5865, so foreigner to guys. Sinagot ko naman sa yung comment niya. Kay Mr. Tickboy TV 2908. Kay Bossing Adrian Ace Bueno. I-highlight ko lang guys yung comment niya, no, kasi ang tinatanong niya rito kung sa rebate ba daw, kailan ba daw makukuha yung first armor. So eto guys, pakita ko saglit, no. Yung unang box ng Archangel Armor, eto is 430. So din nyo makukuha yung unang box. Again guys, pag kumuha kayo ng box ng Archangel, ang kukunin nyo lang dito is pag hindi armor, greaves, yung pants, okay? Huwag kayong kukuha ng iba. Kasi yung ibang part, helm, gloves, tsaka boots na pa-farm. No? Kayang i-craft. Yung kasing armor tsaka greaves, yun ang hindi pwedeng i-craft. Okay? Kaya pag kumuha kayo ng box, dapat ang pipiliin nyo lang either armor or greaves. Okay? So, 430 yung unang box. Pangalawang box, 1140. Pangatlong box, 1360. Yung pangapat na box, 1710. Dalawang box makukuha nyo. Tapos, dun nyo na makukuha yung Gentry na wing. Okay, so hanggang doon lang siguro yung box natin kasi doon lang naman inabot ng rebate natin. So para to kay Bossing Adrian Ace Bueno, no? So ito pa, sino pa mga nag-comment sa atin? Ito si Victor Nunes, si Sir Michael 8070. Ang comment niya, hindi lahat ng base stats mo, yung base stats lang ng shield orb madadagdag sa percentage. So, ang ibig niya sabihin guys, dun sa video natin ng DL Cha, ang sinasabi daw doon sa skill na class talent ng DL Cha, na yung i-upgrade yung base ba, yung base talent, ang ma-upgrade lang daw doon is yung shield base effect, hindi daw yung lahat ng base stats. So yun ang ibig niya sabihin. Anyway, tuloy natin yung shoutout sa kanila. Ito kay Bossing Jelal, pa ba to? Kay Rage Fighter, kay Boss Reden Arehe, kay Kenneth Estrao, no, kay Bossing Kenneth Estraus. Sabi niya finals, sinaipon. Sa kabilang bracket siguro, no? Ito kay Bossing Chris Ibarra. At marami pang iba guys. Napakahaba ng comment section. Siguro sa next video na natin siya i-shoutout. No? So yun lang guys. Gumawa lang tayo ng unang content para this week. So abangan nyo yung mga next nating content. Sana makatulong sa kanya, no? Yung content natin regarding sa mixed fluoride. Sana malinaw. Zega Belto S527 Nadia Dragonite. Abangan nyo yung pag-change class natin ng STRMG. So, mahanap lang tayo ng tamang tempo. Kailangan natin mag-level 700 at yung tamang time para pagbili nung
class change card, no? At saka ng wing. Kasi dalawa lagi. Siyempre, pag nag-class change ka, kailangan mo ring i-change yung wing mo. So, yun lang guys. Again, AGF to. Dragonite S527, Zegabel, out tayo guys para sa content na to. Out, out, out!